Hello! Hello po mga kabertudes. Maganda pa rin tayo at magandang pogi pa rin ang ating mga kabertudes. At happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Yan, linya na tayo palagi sa mga tagumpay, wag sa mga lupaypay. Kaya wag pilitin maging tama ang mali. Kaya ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya kung ayaw mong makinig, edi bahala kang manginig. Alright? Dahil dyan, meron tayong i-update si President Bongbong Marcos sa mga nag-chat sa akin na ating alamin ang SONA. Ayan, SONA ni President Bongbong Marcos. So, tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya ng SONA at ni President Bongbong Marcos. Yan, shout out sa lahat ng mga nagpapa-shout out sa iba't ibang bansa. USA, Thailand, Korea, Netherlands, Saudi, US, Australia, Vietnam, Hong Kong, Japan, Cyprus. Shout out sa inyo lahat at sa iba pa na hindi ko mabanggit ang mga iba't ibang bansa na aking mga kliyente. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik ng aking video. Maraming salamat po. And more power, more blessing po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. At naway magsigaling na po ang lahat ng may sakit sa inyo. Thank you very much. Naway sumayin nyo palagi ang pagpapalan ng Diyos at ang kagalingan. Ayan, at proteksyonan kayo palagi na ating mga gabay ng tagumpay. At syempre, first God, second guide and idea. Sa lahat po ng mga new client, old client, at loyalty client ko, maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. Tingnan natin ang nangingibabaw na tatlong card ni President Bongbong Marcos. Ito ay patungkol din sa SONA. Yan. Yan. Thank you. Tingnan natin ang 3 cards ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Itong mga card na ito ay patungkol sa SONA. Ha? Okay. Tungkol sa mga nangyari at mga itinanim. Hindi alam kung puro goods lahat yung kanyang maaani. Ang dami-dami niyang itinanim, ang dami-dami niyang sinabi. Ngunit ang mga bagay na hindi siya sigurado ay yung feedback pabalik sa kanya na kung goods or maganda ang naging resulta. So, palit sumakit ang kanyang ulo. No? Dahil sa dami ng kanyang mga iniisip sa kanyang sabihin na natin parang farm niya, yung parang mga taniman niya na umaasa siya na lahat ng itinanim niya at inilagay niya sa pwesto, niluklok niya or niilagay, nagbigay pa sakit sa ulo sa kanya, no?
At kasi sa sobra talagang bait din niya at sa sobrang tiwala, inabuso siya ng mga nakapaligid sa kanya. Ayan. Kaya ang aura niya ay number number 19 para, no? Marami. Number 10, no? 10 ang kanyang numero, no? So, ayan, nakikita natin mga lalaki ang kanyang mga pinoproblema rin ng masyado, at isang lalaki ang mas nagbibigay sa kanya ng pasakit sa ulo sa lahat ng mga inassign at saka itinanim niya, hindi pa namumunga, walang kabungahan, hindi maganda ang kanyang mga farm o taniman, no? At kumakalma ang takbo ng karer ni President Bongbong Marcos sapagkat hawak niya ang pag-asa dahil patuloy na siya ay maglalakbay at may mga trouble, may mga pupuntahan, no? At ang career niya ay palaging may destination, yung kanyang mga lakbayin o pupuntahan. Kaya dito ang dami niyang negatibong nasayang at sinayang mga investment o kayamanan. Ang dami ng mga kayamanan na nararamdaman na niya na nawawala na or nagto-throwback na sa kanya yung mga negatibo na pagkalustay ng mga pera sa kaban ng bayan, ano? Ang mga nawalang proyekto. Ayan. Siya ay nakikita na, no? Ngunit ang kanyang isip at puso ay magkaiba sa kanyang mga nararamdaman at ginagawa, na dahil ang dami na niyang nakikita na niya yung mga mali, pero makukuha niyang aminin o kaya sabihin, no? Ngunit datapwat may mga panganib sa kanyang mga haharapin, na? Ayan. So, sa madaling salita, ang pinaka-enerhiya niya ay number of 10, lalaki, at dahilan ng pagkalugi at pagkawalan ng pera ng bayan at pagkaubos. Ngunit gumagawa sila ng paraan para mabalik ang mga koleksyon or tinatawag natin na mga pera sa kaban ng bayan, no? Pag-asa, takbo pa rin ang career. Pero may kabagalan na ang career ni President Bongbong Marcos, no? Na parang kalmado, lutang pa rin ang kanyang pag-iisip, iniisip habang tumatakbo yung career niya, no? Solid, at ito yung mga investment, kayamanan. Ayan ang mga lahat ng mga iniisip niya, no? Yung mga build, at saka yung agriculture, at saka yung career, and then yung mga kayamanan ng Pinas. Ayan. So, tingnan natin naman ngayon yung 7 card.
So, last one card. Tingnan natin, last one card. Kinikilabutan ako, ngunit marami tayong malalaman dito kung ano napapaloob at tunay na mangyayari at ilalabas na resulta at paparating sa mga naganap na SONA ni President Bongbong Marcos. Tingnan natin. 2, 4, 6, 8, 10. Na. Lucky number, powerful man at merong mga pag-uusap o pagpaplano. Maaaring merong mga malink, no? May mga malilink o malilink na issue, ano? Merong pag-uusapang mga dapat pag-usapan at merong mga pag-uusap din ang personal niya na si First Lady Lisa Marcos sa isang lugar na dapat makausap pero may backup na matanda, no? May nagmamanman sa kanyang matanda at may mga alagad, no? Kaya mag-iingat din President Bongbong Marcos kasi may mga sumusubaybay sa yung mga alagad ng matanda, no? Hindi ko alam kung ano yan, pero may mga link na lalabas sa mga plano at sa mga link. Ayan, may mga link, and like. Siyempre, meron din ganon. Like nyo ba, malaman. Ayan, meron mga magaganap na pag-uusap sa palasyo at mga usaping plano at dapat gawin. At usapin tungkol doon sa mga nakaupo sa pwesto, halos lahat puro lalaki. No? Mga matindi at lihim na pag-uusap. May ganon. At si President Bongbong Marcos ay may mga pinipilit na gustong makuha o makamit sa kanyang mga ginagawa, no? At 7 importante sa kanya yan, 7 importanteng gusto niyang makuha sa kanyang mga ginagawa, no? Goal and survivor siya, and then may mga activities siya na challenging siya, no? Ayan, siya ay challenger and challenging yung kanyang mga activities. Ayan. So, okay. Ang totoo niyan, si President Bongbong Marcos ay so blind pa rin, ano? At hindi makagalaw o makakilos. Napapalibutan siya ng mga negatibong nakapaligid pa rin sa kanya. Kaya hindi niya magagawa lumaban o kaya hindi niya magagawang kumilos at hindi niya magagawang tignan ang mga nasa paligid niya, sapagkat siya ang pinaka center of attraction victim ng kanyang admin. Yan, ng administrasyong PBBM. Kaya yan, ang daming mga nakapalibot sa kanya, hindi siya makagalaw, hindi niya makita yung mga kalaban niya, or hindi niya tawag dito, hindi niya matagalan na tutukan o tignan ng mga kalaban niya sa gobyerno. At siya ay hindi makakagalaw at hindi rin siya gawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya, kumbaga sa sa kanyang sarili, may mga sinasabi niya pero hindi niya magagawa pa rin. Dahil hindi niya matagalan tignan, pakiramdaman,
at labanan ang mga nasa paligid sa kanya. Alright? Next card. Death. I don't know kung anong ibig sabihin nito, pero ingat din kay President Bongbong Marcos dahil death is a bad sign. Maaring matapos na ang laban, magwakas at mamatay na ang mga labanan o issue o kaguluhan, mabibigyan tuldok at mabibigyan ng kamatayan at katapusan ang mga kaguluhan at issue. At maaari din ito mag-impact kay President Bongbong Marcos about death. I don't know, kayo nang balang mag-isip, pero lumabas tong death kasi pwedeng mangyari to sa kanya or sa ibang malapit sa kanyang mga relatives, whatever, no? O relatives o kamag-anak o mag-anak, nawawag naman mangyari sa kanya. At pinakikita ang sign na to sa merong mamamatay. Ayan. I don't know kung anong ibig sabihin niya may mamamatay, pero kahit naman makita natin yung sign na yan, hindi natin alam ko kailan, sapagkat Diyos lang ang nakakaalam. Disgrasya lang ang alam ko. Kaya yung iba nakilalaman ko yung disgrasya, pero hindi natin alam kung siya ay matutuluyan o hindi. Kaya yung iba dyan, buhay pa kahit nadidisgrasya. Diba? Alright. And reverse naman itong death, magsisimula sa panibago at simulain si President Bongbong Marcos. Alright. And next card, meron pa rin mga negatibong tao na mag-o-offer o mag-uudyo kay President Bongbong Marcos. Ano? About pa rin sa financial at about pa rin sa mga career opposition. Kaya may mga tatrydor pa rin na maaring mga magkunwari at saka mapagkunwari at magpapatuloy ng mga masasamang balak sa ating pamamalakad sa ating bansa, no? Yung mga negatibong gawain. Next, justice. Maninimbang siya at haharap na rin sa justice. Siya ay naghahanap ng hustisya pero naninimbang at mahaharap din sa mga justice system. Kaya hawakan niya ang timbangan at haharapin niya ang justice system. Alright? Nadating yung point na issue o usapin patungkol sa justice system. Kaya ang SONA ay merong mga buod or poem na sinasabi na about justice system na merong mga dadaan at naghihingi ng hustisya at bigyang hustisya at magkakaroon at dadaan sa timbangan. Ibig sabihin, meron siyang mga ipapaayos, dadanas siya ng maraming mga usapin tungkol sa justice system or haharapin niya o haharap siya sa mga usaping justice system. Alright? So, ayan. Iikot ang kapalaran ngayon ni President Bongbong Marcos sa gulong ng kapalaran niya ay mga raming dapat pag-aralan at pag-aaralan, pagbubusisiin, sasaliksikin, aaralin at maraming mga pagsusulat, dokumento at pag-aaral. Maraming mga dapat asikasuhin o gawin at balikan ang mga files o dokumento na naglalaman at involved or naglalaman sa mga usaping mga kaso-kaso. Ayan. Yan. Ang dami iikot sa mga listahan o files or document o hukop. Parang 4 na korte yung kanyang
gulong ng kapalaran, 4 na korte, or 4 na justice system or justice area, sabihin na natin 4 na korte. Yan. Siya ay umiikot pailalim, papunta ulit sa taas. Siya ay nasa ilalim na, maaaring pwedeng tumaas at pinipilit tumaas. Kaya kayo na ang bahalang humusga, wag nyo po ako husgahan dahil nakabase lang tayo sa ating tarot card reading, sapagkat kung anong lumalabas dito, siyang sinasabi ko sa inyo. Alright? Next, tingnan naman natin ngayon yung mga ilang katanungan na pwede natin maitanong, hindi lahat, ngunit may mga katanungan lang tayo na pwede nating malaman na tanong din ng mga taong bayan o ng mga tao o ng ibang tao dyan. Alright? Makinig mabuti. Ayan. About to dun sa SONA ni President Bongbong Marcos. Okay? Tingnan natin kung ano ba mga tanong sa SONA ni President Bongbong Marcos. Yan. Maraming salamat po. Paki-like and share ang aking video and subscribe pa more. And then nakikita ko at sinasagot ko ang inyong comment section sa lahat ng mga hindi ako makausap o gusto ako makausap. Punta lang po kayo. Search nyo ang FB ko. Virtudes. Ayan. At punta na rin kayo o kontakin nyo ko sa aking number na 0992-615-5424. Thank you very much. Ayan. At hintayin ko ang inyong pagpasok sa aking mundo. And welcome to my world. Thank you very much. Ayan, tingnan natin ng mga ilang katanungan na pwede ko maitanong na manggagaling sa akin at sa ibang tao na pwede ninyong maitanong. So, tingnan natin. Ano ang reaksyon ng mga taong bayan o ng mamamayang Pilipino o ng mga tao sa SONA ni President Bongbong Marcos? Alright? So, tingnan natin kung ano nga ba. Number of 2. Parang nahihirapan pa rin ang mga taong maniwala na nakikita natin ang kanilang pagbabalanse at pagpapatuloy sa kanilang nais paniwalaan. Kaya binabalanse at iniisip ng mga tao ang sinasabi ng isip o ng bibig ni President Bongbong Marcos. Dalawa kasi binabalanse o pinagpupukusan, iniintindi siya yung sinasabi at saka yung ginagawa. Kaya nandoon yun. Dalawang pagbabalanse ng mga tao sa sinasabi ni President Bongbong Marcos at ang mga ginagawa din niya. No? Kasi parang may mga nagsasabing taliwas at hindi totoo. May nagsasabi rin na totoo at hindi to. So balance, no? Pero mahirap na paniniwala o paniwalaan ng mga sinasabi niya. So sa makatuwid, para sa mga taong nanood ng SONA, merong palaging dalawang pag-iisip na totoo o hindi dahil nakikita yung iba yung sinasabi sa ginagawa. And I thank you. Ayan. Diba? At tungkol to sa
usaping financial dahil binabalanse at pinapaikot ang pera. At sa madaling salita rin, nagpapakita ng pagpapaikot-ikot at nakikita ng mga tao ang paikot-ikot. Alright? Kahit nahihirapan, ikot pa rin ng ikot at paikot-ikot pa rin. Alright? Ayan. Paikot-ikot ang sitwasyon pero pera pa rin ang ginagamit. Alright? Ayan. Sa pagpapaikot-ikot. Alright? Kaya huwag kayong magpaikot-ikot. Alright, and next card, tingnan natin na yung mga expression ng mga tao ha, at saka thinking, or tingin sa kanya, at magpapaikot. Okay, ikot na tayo. Tingnan natin ang question number 2. Totoo ba lahat ang sinasabi ni President Bongbong Marcos? Alright, tingnan natin kung totoo. Negative. Usaping pera. Yun lang. Negative, usaping pera. Yun lang ang sagot sa katotohanan. No? Yan, kung totoo. Negative negative at usaping pera. At ito yung may mga negatibong bigayan din ng pera. Hindi ko alam. Pero buod tong mga sinasabi ko sa inyo, kayo na lang ang umintindi ha. Kasi ayoko ng mahabang explanation. No, ang mahabang explanation kasi para lang yan sa mga mga susyunga-syunga, hindi maintindihan. Di ba? Okay. So kayo na lang mag-isip basta yung tanong to sagot na yan, no? Yes or no, sinasabi diyan 50-50, no? Pero mas lamang yung negatibo, na chances, may chances ang negatibo na mag 85%, 15% yung right or yung tama. Alright? Okay, next. Matutupad ba ang lahat ng sinasabi ni President Bongbong Marcos? So, tignan natin kung matutupad ba. Matutupad ka ba? Okay, yes or no. Then I explain to you. This is the card for President Bongbong Marcos. Ayan. Matutupad ba? Hindi ko alam kung ano to ha. Kung kasi involved yung usaping water. No? Or flood control. At pagbabalanse pa rin sa pera. O kabuhayan. Ayan, marami. Ayan, tubig is buhay, kabuhayan at balancing, balik-balik yung pera na hindi mo maintindihan kung parang nilalaro lang o parang pinapahalagahan ba. Kaya, matutupad ba? Ang sagot dito as in 50-50. No? Kung matutupad ba ang mga sinasabi ni President Bongbong Marcos dahil sinasabi rito siya ay may misyon at windang ang kanyang pag-iisip. Ang dami niyang iniisip, ang dami niyang mga bad connectivity sa kanyang mindset. No? Kaya tinatanong natin kung matutupad ba lahat ang mga sinasabi niya. Pero dito may mission. Pero after mission or kailangan niyang gawin o may gusto siyang gawin at yung mga gusto niyang gawin ay after ay magpa-fly siya or magta-travel siya or lilipad siya papunta sa iba't ibang lugar. Right? And then, tinatanong natin kung magtotoo ba. Ayan. May mission pa siya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaksaya at pagsasayang ng oras at ang buhay at kabuhayan or financial or
pera ng kaban ng bayan dahil iyon yung nangyayari na sabihin na natin may mga bagay na hindi niya kasalanan na ipapapasa rin niya. Alright? O kaya siya talaga ay may involved. Alright? Marami pa pero ayoko sabihin kasi mayroong mga bagay na hindi dapat sabihin. Alright, question number 4. Yan na, no is 50-50 yung sagot nun. And then, susunod, titingnan natin, kamusta naman ang kalusugan ni President Bongbong Marcos? Ayan, tingnan natin ang kalusugan ni President Bongbong Marcos. Okay. Hindi ko alam. Maaring magbigay problema yung isang babae o babae ang magbibigay sa kanya ng problema. No? At makasasama rin sa kanyang kalusugan. Makakaapekto. Isang babae na nasa focus din ng kaperahan o nasa pangangalaga ng kaperahan o kayamanan or kapangyarihan, maaaring makaapekto tong isang babae sa kanyang kalusugan at maging dahilan ng kanyang kalusugan. Kaya ingat at merong maaaring magbigay sa kanya ng problema sa kalusugan, babae. Maraming mga babae nagagalit. No? Alright? Ayan. Last card. Matatapos ba ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino? Ayan, tingnan natin. Matatapos nga ba ang termino niya? Number of 9. Tring. No. At may aura pa rin ng siyam na tao ang magpapasakit ng ulo niya at maaaring hahadlang sa kanyang pagpapatuloy sa posisyon. Kaya 50-50 rin. Lagi ko sinasabi na masyado ng napapagod at dumidepensa at nag-iisa si President Bongbong Marcos. Sa huli ay magkakaroon ng resulta at maaaring maraming kaguluhan na maapektuhan. Maraming tao ang maapektuhan, magkakagulo sa gupaan sa lahat. Sinabi ko na yan at whatever na kung sakali dahil 50-50 pa rin ang nakikita natin kay President Bongbong Marcos na swerte niya kapag natapos niya ang taon na ito, no? Dahil kung hindi, I'm sorry, and then I saw the sign na nagkaroon talaga ng pagkakataon ang tadhana na ang gagawa ng paraan at ang mga taong bayan, no, na nag-judge o magdidesisyon. May mga ganon, and humanity and mga amenity amenities, ganon, amenities. And then meron ding mga kasi sinasabi dito yung magpapalugi or tinatawag natin panglulugmok o kaya kawalan ng loob, kahinaan. Kaya magkakaroon ng mga kaguluhan, no, sa kanyang pwesto. So magiging topic o issue
ang salitang impeachment. Impeach siya o impeach si President Bongbong Marcos o impeach si BP Sara. Nagtutunggali, naglalaban pa rin kasi the number of 9. Ano? At 45 and then 9. Talagang matindi ang magiging hamon ng katayuan o pwesto ni President Bongbong Marcos dahil may mga magaganap at mangyayari na mga matinding labanan, no? Kasi marami pa rin diyang iba na hindi nila matanggap ng ang kanilang pagkakamali o ang pagiging talunan nila dahil gagawa at gagawa pa rin sila para itama at gusto nilang higitan ang mas higit na marunong kaysa sa kanila. Kaya sabi nga ni God, huwag hihigit pag siya na ang nagtimbang. Siya na yung justice, si God na ang gagawa ng paraan. Diyos lang ang may kapangyarihan magtimbang kapag ayaw timbangin ng mga tao ng sakto lang, nakasasama yon. For example, nagtatalo sila sa lamangan o timbangan. Ang bawat panig kapag sumobra ay nakasasama. Kaya lahat ng bagay na sobra nakasasama. Kaya pag sumobra ang timbang, tinatanggal yan ni God. Kapag hindi pa rin matanggap ang kanilang pagkakamali at mas pinabibigat ang mali, ay Diyos na ang kikilos. Si God na ang gagawa ng justice at maninimbang. Hindi lang sa tao tayo o sa korte magtitimbangan or dadaan ang justice, kundi pati kay God. Ayan. Kaya sa lahat ng mga hindi naniniwala at ayaw magbago, Diyos lang talaga makakapagpabago sa inyo. Bibigyan muna kayo ng mga patunay o kaya himala para maniwala kayo na meron tayong powerful at makapangyarihan sa lahat. Diyos ng lahat ng Diyos. Kaya huwag kayong palinlang sa mga nakikita nyong o pinaniniwalaan nyong mas makapangyarihan o makapangyarihan. Kaya ako, kung ano lang ako, yun lang. At ayoko kasi ng humigit. Kaya may limitasyon dahil sagrado ang ating bigay ng Panginoong Diyos. And thank you, Lord. Thank you po. At thank you sa inyong lahat. Dahil kung hindi din dahil kay God, di ko kayo makikilala. At hindi nyo ako makikilala. At hindi ko kayo magagamot. At hindi ko kayo matutulungan. At hindi ko kayo mapoproteksyonan. At hindi ko kayo mag-good vibes. Diba? Kaya maraming salamat po sa lahat ng aking mga kabartudes, and thank you so much, and thank you very much sa lahat ng mga gusto magpa-tarot reading online, video call, private, and kontakin nyo lang po ako, Bertudes. Hanapin nyo ang aking Facebook. Makikita nyo ang pagmumukha kong kay ganda. At saka yung tawag dito, aking cellphone number na pwede nyo akong makontak by Viber or WhatsApp, email, whatever. Basta yun ang number ko. 09, alright, 62-615-5424. At maraming salamat po. Pag-pray natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos at naway maliwanagan na ang kanyang mga mata, pag-iisip at desisyon habang siya ay nasa kanyang posisyon
at kapangyarihan, masaayos na ang mga kaguluhan at malagay na sa kapayapaan, kalayaan at pagkakaisa ang bawat Pilipino dahil kaawawa ang mga susunod na henerasyon at nakakahiya na rin sa iba't ibang bansa kung ang bansa natin ay naapektuhan ng kaguluhan at humihina ang ekonomiya at tumataas ang mga bilihin at gulo-gulo na ang mga tao at parang hindi na maayos, kaya kailangan maka-Diyos, makatao at makabayan. Alright? At magkaisa at dalangin ko ang kaayusan ng lahat at manalangin po tayo na maligtas na rin ang mga taong nasa kahirapan na matagal na, makalaya na, makabalik na sa kanilang mga pamilya at magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan naman ang mga taong nalungkot ng mahabang panahon, mabigyan naman ng kalayaan, kapayapaan at kagalingan, kaayusan ng mga pamumuhay at hanap buhay. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-Bertudes, and thank you very much, and God bless you all, and have a bless you, more power, more blessings sa inyong lahat. Ang lahat ng may sakit ay magsigaling at ang lahat ng pasaway ay magbago na. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, and have a bless you, and God bless you. More power, more blessing, and thank you very much so much. Thank you. God bless you. Ayan, subscribe pa more at like and share my video has. Maraming salamat talaga. Thank you so much. Love you all, and I love you us.